Pagating ko sa bahay, tinawagan ko agad si Echo. Kasi, Echo, bakit? May nangyari ba? Bakit ka sumisigaw? Ang gwapo mo, Bubu. What? Napanood kita sa TV. Ni-interview ka, di ba? Ang gwapo mo sa TV. Bubu, telegenic ka talaga. Ano bang sinasabi mo? Wow, feeling ko, nakangiti si Echo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may interview ka pala? Kay Bessie ko patuloy nalaman. Hindi naman kasi masyadong importante iyon. Anong hindi? Importante kaya iyon. Gusto mo ba? Kunin ko yung video record nun sa ABS-CBN para i-display natin sa bahay o ipanood natin sa mga bisita. Kasi, tama na nga yan. Ayos na sa akin na napanood mo. Bubu, gagabihin ka na naman ba ngayon? Hindi na kita nakikita eh. Ang dami pa kasing ginagawa dito. Baka nga hindi na ako makauwi. Ha? Diyan ka na matutulog? Basta, susubukan ko umuwi. Ilak mo na lang ulit yung mga pinto. Okay, sige Bubu, ingat ka. Ang sad naman. Miss ko na kasi siya talaga. Pati naman mga plano ko na panalandi sa kanya, hindi ko pa rin natutupad. Masyado kasi siyang busy. Hindi ako agad nakatulog. Paikot-ikot lang ako sa kama. Super late na ako makatulog kaya siguro super late na rin ako nagising. Tanghali na. Lagot na naman ito ako kay Ange. Binilisan ko ang pagligo at pagkain. Hindi nga ata nakauwi si Echo. Kawawa naman ang bubu ko. Super busy. Nagtaksi ako, papuntang shop. Nung nandun na ako, napansin ko na nakapark sa tapat ang car ni Ma'am. Ha? Bakit andito si Ma'am? Well, anyway, sobrang nagmamadali ako pumasok. Kaya nabunggo ko ang isang palabas sa tao. Naku, sorry. Sorry talaga. Todo-tungo pa ako. Okay lang, no problem. Tumingala ako at nakakita ng isang gwapong lalaki. Wow, para siyang artista. Ay, erase. May asawa na pala ako. Mas mukhang artista si Echo dito, no? Sige ha, nagmamadali kasi ako eh. Papasok na sana ako sa shop nang bigla siyang nagsalita. Kasi, napalingon tuloy ako. Bakit niya ako kilala? Ako nga. Wait. Customer ka ba sa shop? Kaya siguro kilala niya ako. Nako, lagot ako nito kay Ange. Sa lahat ng mabubunggo, customer pa. Ngumiti naman siya. Wow, in fairness, ang cute niya kapag ngumiti. Kasi, mas gwapo pa din si Echo. Hindi mo na talaga ako naaala-ala? Tinignan ko siya, mula ulo hanggang paa. Kung may kaibigan ako na ganito, kagwapo, maalaala ko naman siguro, di ba? Hindi ko kasi talaga siya kilala. Sorry. Medyo makakalimutin kasi ako ngayon eh. Ngumiti naman siya. Yeah, I understand. I've changed after all. Tumango na lang ako. Sige ha, papasok na ako sa loob. Baka kasi hinahanap na ako ni Ange. Tumalikod na ako. I'm that fat guy. Napatigil naman ako bigla. The fat guy that everyone bullied before. Yung iyakin at walang lakas ang loob. But then someone still befriended and helped me. Remember? Humarap ulit ako sa kanya. Tapos, ano nangyari? Naawa naman kasi ako doon sa fat guy, sa kanyang kwento. Bakit binubuli? Natawa naman siyang bigla. Ako yun kasi, the fat guy. We were kids back then. At lagi na lang ako tinutukso ng lahat sa school. Tumingin ulit ako sa kanya, mula ulo hanggang paa. Pero, hindi ka naman mataba ah. Well, thanks to you. Ikaw naman kasi, ang nag-i-inspiration ko to change. Tinasa man niya ang kamay niya sa akin for a handshake. Remember me, Cassie?
I'm Drew, your fat friend from before. Parang bigla na lang, ako may naalaala na matabang bata na nakasalamin. Tapos napakaiyakin kasi laging tinutukso. Alam ko lagi kong sinasamahan ng batang iyon kasi naman walang gusto makipagkaibigan sa kanya sa school. At saka lagi kong pinipis sila kanyang cheeks para kasi siyang puto. Andrew, nalaki ang mga mata ko. Drew, ikaw si Andrew. Tinignan ko ulit siya. Bakit ang payat na niya? Ako nga. After high school, I've transferred schools. So hindi na tayo nakita. Andrew, ikaw nga. Niyakap ko siya. Si Andrew, ang pinaka-best friend ko bago ko makilala si Angie. Yeah, nice to see you too. Sabi naman niya habang pinapat yung likod ko, hugging me back. Tapos narinig ko mga flash ng camera. Ha, tinanggal ko ang yakap ko kay Drew at napaharap ako doon sa madaming ilaw na nag-flash. Bakit ako pinipicturan? Nako, sabi bigla ni Andrew at inakbayan ako at tinago doon sa kanyang gilid. Tapos naglakad kami papasok sa shop pero hinaharangan kami ng mga tao na nagpipicture. Andrew, bakit nalang pinipicturean ikaw? Kahit nagkakagulo, parang nakita kong ngumiti siya. Maybe because you're pretty. Wow, ang ganda ko daw. Pati si Echo sinasabi na maganda ako. Sige kayo, baka feel na feel ko talaga. Buti na lang, nakapasok na agad kami sa shop. Niyakap naman ako agad ni Ma'am. Sinara naman muna kaagad ni Angie ang shop. Hay, grabe. Ang daming paparazzi sa labas. Nakapamaywang pa itong si Ange. Maganda kasi ako, Ange. Kaya nila ko pinagkakaguluhan. Imagination mo talaga, Tini Winnie. Bakit ka naman nila pagkakaguluhan? Si Drew, yung pinagkakaguluhan, no? Sabi ni Ange. Ha? Napatingin naman ako kay Andrew. Tapos, ngumiti siya sa akin. Baby, artista na kasi ngayon si Andrew. Sabi ni Ma'am, habang inaayos-ayos yung buhok ko. Remember him? Di ba before, he's quite fat. Pero look at him now. Bagay na bagay nga kayo eh. Nilapit naman ako ni Ma'am sa tabi ni Andrew. You look good together, baby. Anak pa siya ni Tita Mariel mo. He comes from a good family, doesn't he? Pinapakumusta nga po pala kayo ni Ma'am, Tita. Pasensya na rin po kayo kung nasundan tayo ng mga paparazzi dito, sabi ni Andrew. Okay lang iyon, iho. No problem with us. Nakangiting sabi ni Ma'am. Nagkwentuhan pa ng konti, sina Ma'am at Andrew. Pero hindi naman ako nakikinig sa kanila. Nakatingin na kasi ako kay Ange na nakanganga habang nakatingin sa laptop. Tapos nang tumingin siya sa akin, parang medyo kinabahan ako. Kasi, you need to see this. Lumapit naman ako sa kanya at iniwan mo na sila Ma'am na nagkikwentuhan. Bakit Ange? Huwag ka naman ganyan. Kinakabahan ako sa itsura mo eh. Seryoso kasi ito te. Pagka-open ko ng internet, ito agad ang nakita ko. Ha? Bakit ba? Tumabi ako sa kanya. At napanganga rin ako sa nakita ko sa screen. May picture kasi namin ni Andrew. Nagayakapan kami sa labas ng shop. Kitang-kita ang mukha ko. Tapos, may headline. Superstar Andrew's new girlfriend. Hala, ako daw? Girlfriend ni Andrew. Bigla naman, tumunog ang phone ko. Echo calling. Oh my butong pakwan. Ano na naman ba? Itong napasukan ko. Kasi, hindi mo ba sasagutin yung tawag na Echo? Ano ba to? Nauutot na talaga ako. Ewan ko, Ange. Sasagutin ko ba dapat? Baka kasi galit siya. Hinablot sa akin ni Ange yung phone ko. Hello? Ange, anong ginagawa mo? Akin na yan. Tinitigan niya naman ako na huwag ka magulo stare. Hindi ko na lang tuloy inagaw. Sila Ma'am at Drew,
Nagkakwentuhan pa rin doon. Yung mga paparazzi nasa labas pa rin. My goodness, ano nangyari sa buhay ko? Hello, Echo. Nilayo niyang bigla sa tenga ang phone. Bakit, Ange? Ano nangyari? Tumabi ako sa kanya at nalapat yung tenga ko. Hala, si Echo sumisigaw. Pati talaga ako nito. Hoy, lalaki. Wag mo nga akong sigawan. Close ba tayo? Hindi naman ah. Ano ba naman si Ange? Bakit sinigawan si Echo? Napatingin tuloy sa amin, sina ma'am. Nginitian ko na lang sila para magpatuloy ulit sa pagkakwentuhan. Kinurot ko naman si Ange. Akin na nga yung phone. Ako na lang ang kakausap. Wala dito si Cassie. Bakit mo siya hinahanap? Para siya naman yung sigawan mo? Hoy, Echo ha. Huwag ka nga manigaw ng babae. Angie, ako na lang. Ako na lang ang kakausap. Mas lalo magagalit ito si Echo. Nagagalit ka na agad. Hindi mo pa nga alam ang nangyari eh. Ewan ko sa'yo, Echo. Ang sakit mo sa bangs. At biglang ini-end ni Ange ang call. Ala, bakit mo siya binabaan ng telepono, Ange? Mas lalo magagalit yun eh. Ano ka ba, Tini Winnie? Hayaan mo siyang magalit. Wala ka namang ginagawang masama ah. Pero kasi Ange, ay basta, tatawagan ko na lang siya ulit. Hindi pwede kasi. Tapos, nilayo niya sa akin ang phone ko. Pinilit ko namang hablutin. Tita, si Cassie po. Inaaway na naman ako ng asawa niya. Lumapit naman sa akin si ma'am. Nasa likod naman niya si Andrew. At si Ange, di ayun, pinagkukukurot ko. Baby, ano nangyari? Inaaway ka na naman ba ng lalaking iyon? I knew it. He's really not suitable for you. I even heard na masyado siyang busy. Na hindi kanya naaasikaso. How could he? Ma'am, ayan na naman po kayo. Tama na po yan. Anong gagawin ko? Kailangan ko makausap si Echo. Pero paano? Kay Ange kasi ang phone ko. Di ko siya matatawagan. Okay baby, forget him. I'm hosting a party tonight sa isang hotel natin. Just a small party with our close business partners and friends. Attend kayo ni Andrew ha? Escort mo siya. Hindi na ako nakikinig sa mga sinasabi ni ma'am. Nag-iisip na lang ako ng paraan para hindi na magalit si Echo sa akin. Siguro nga, kailangan ko na siyang puntahan. Dapat makapag-usap kami agad para hindi na lumaki pa ang gulo. Kaya lang, ang dami nga palang paparazzi sa labas. Ang hirap naman. I don't think she really wants to come with me, tita. And besides, I think mas gusto niya maging partner ang kanyang asawa. Nakangiting sabi ni Andrew. That's not true, Andrew. Busy naman ang lalaking iyon eh. Besides, you two should catch up. Matagal din kayong hindi nagkita, di ba? I also invited your parents, so dapat umatan ka talaga. Nakangiting sabi ni ma'am. Well, if you insist, tita, and I really want to come with Cassie, so wala na akong objections, sabi ni Andrew. Hay, bahala na. Papakels ako sa mga paparazzi na yan. Kailangan ko makita si Echo. Naglakad na ako, papunta sa door, pero hinigit naman ako ni Ange pabalik. Hep, I know what you're thinking, Tini Winnie, at wag mo nang ituloy. Bulong naman sa akin ni Angie. Buti, nagkakwentuhan na ulit sina Ma'am at Andrew. Angie, kailangan ko talaga siyang makausap. Tulungan mo naman ako Bulong ko rin sa kanya. Diba, kasasabi mo lang na pro kasi ako. Kaya hindi kita hahayaang lumabas ang shop na to. Lalapain ka ng buhay ng mga paparazzi na yan. Paano na Angie? Anong gagawin ko? Okay, sige. Tutulungan kitang makalabas mamaya. Pero kailangan mo munang maghintay. Pauntiin muna natin sila sa labas. At wala na nga ako nagawa. Naghintay na lang ako doon, gaya ng sabi ni Ange.
Alam mo yung feeling na nakatitig ka lang sa phone mo, yung hinihiling mo na mag-text o tumawag siya sa'yo. Pero hindi ko na ulit narinig ang phone ko, kaya sinubukan kong tawagan na lang si Echo. Pero hindi na siya sumasagot. Oh no, galit siya sigurado. Pinakita rin sa akin ni Angie yung mga pictures ko sa internet. My goodness, sikat na talaga ako. Pero ayoko na pala na maging sikat. Bigla kasing dami kong natanggap na hateful comments at messages online mula sa mga fangirls. Wala naman akong ginawa. Ngayon ko lang din nalaman na kilalang actor pala talaga itong si Drew. Sorry naman. Hindi ako masyadong nanonood ng TV, kaya hindi ko siya kilala. Pero sa dami ng kanyang fans, kung susugurin ako, tagok talaga ako. Hapon na, pero nandoon pa rin ang mga paparazzi sa labas. Grabe naman. Hindi ba talaga sila sumusuko? Hindi ako makaalis. Maybe I think kailangan ko nang umalis. I still need to prepare for the party. Sige po ma'am. Ingat po kayo. Tita, singit naman itong si Ange. Hatid na po kayo ni Drew. Nagulat kaming lahat sa suggestion ni Ange. Kamindat naman siya sa akin. Anong meron? No, it's okay Ange. I can go home naman. Nako tita, alam niyo naman po, worried ako lagi sa safety niyo. Hinawakan pa ni Angie ang mga kamay ni ma'am. Madami pang media sa labas. I'm sure mas safe kayo kapag hinatid po kayo ni Andrew. Sure tita, hatid ko na po kayo. Nag-aalang ang sagot naman ni Andrew. Well, ang sweet mo talaga Ange. Okay, sige. Let's go Andrew iho. Bye baby. See you tonight ha. Kinisaman ako ni ma'am. At lumabas na sila ng pinto. As expected, pinagkaguluhan sila ng mga paparazzi. Bigla naman ako tinulak-tulak ni Angie papunta ang fire exit ng shop. Go na kasi. Habang nagkakagulo pa yung mga media kay Drew, lumabas ka na dito. For sure, hindi ka nila mapapansin. Wow, oo nga. Ginawang diversion ni Angie si Andrew para hindi ako mapag-initan. Alam mo Ange, ang talino mo talaga. Alam mo kasi, hindi mo na lang kasi ginagamit ang utak mo. Di masyadong pinag-iisipan ng gagawin. Oh, wag ka na mag-react. Sige na, lumabas ka na. Bilisan mo. Siyempre, pinagtulakan niya ako palabas doon sa fire exit. Pinagkakaguluhan nga sina Andrew habang hinahatid niya si ma'am sa kotse. Kalarky, mahirap din pala maging artista. Pumitas ako ng isang sanga na may dahon. Tapos, tinakip ko sa mukha ko habang naglalakad. Medyo pinagtitinginan ako ng mga tao. Pero mas okay naman to kaysa makilala ako, di ba?